Hi Hi guys! So yun, good afternoon sa inyong lahat. And as you can see, andito tayo ngayon sa outdoor. So wala po kami ngayon sa camping. Pero andito kami ngayon sa La Mesa Eco Park. Wow. Ayan. So of course kasama namin si Javi. So wala tayong camping ngayon. At ang gagawin natin ngayon ay may share lang kami, parang share, no? So, story time muna tayo. So, para lang maiba. So, ganito kasi yun. 3 weeks ago, namasyal kami. Actually, pumunta kami sa Maiwawa Dam. 3 weeks ago, kasama namin si Javi. And supposedly, magka-camping dapat kami. Pero, nag-day tour na lang muna kami. And, ayun. So, meron kasing nangyaring hindi inaasahan. Accident, kaya hindi na kami nag-overnight sa Yeah. Wawa Dam. Yun. Tama yun. So, kung mapapansin nyo, merong box ng DJI drone dito sa harapan namin. So, yesterday, galing kami sa may Makati, sa may DJI Authorized Service Center, along Chino Roses Avenue siya, sa Makati. And, claim natin yung Brand new replacement. ayan, so nakuha natin yung ating DJI Mini 3. So supposedly, nag-claim kasi kami ng warranty ng drone namin. Dahil last time, gaya ng kinikwento ko kanina, so nung dun kami sa may Wawa Dam, so unfortunately, habang nagpapalipad ako ng drone, ay nag-crash ang ating drone. At nalublob siya sa tubig. So, naligo ang ating drone. So, sa madaling salita, nagkaroon siya ng water damage. And 3 weeks ago, so, right after nung pumunta kami sa Wawa Dam, so kinabukasan, nag-search na kaagad ako, hinanap ko kung saan yung DJI Authorized Service Center. So, ayun nga. So, sa Makati siya, pumunta kami doon. And, nag-claim kami ng warranty. So, yun. Ang nangyari, nung nagpunta kami doon, may mga pina-fill upan na form sa akin. Actually, ano siya eh. Yesterday lang namin siya nakuha. So, inabot siya ng 3 weeks. Pero, ayun nga. So, kung paano yung process, nung pumunta kami doon, inireport namin na nagkaroon nga ng problema yung drone namin. Hindi ko alam kasi actually first time namin eh. First time kong mag-claim ng mga ganitong warranty. So, buti na lang, mababait din yung staff ng DJI Service Center. So, inassist naman kami ng maayos. So, ayun nga, going back to the story, pagpunta namin doon, pina-fill up kami ng form. And ang sabi sa amin, nung nag-a-assist sa amin doon sa DJI Service Center is, i-run siya for data analysis. Sa Hong Kong. Yes, so which is, yung drone namin sa Hong Kong. dadalin siya ng Hong Kong. And tatagal siya ng 1 to 2 working weeks. So, ayun, so sa madaling salita, ayun, pina-assess namin. Kasi technically, ang nangyari kasi sa drone is, parang nag-ano siya eh, nag-error yung drone namin. Gawa nga nung nagpalipad ako doon, sobrang lakas ng hangin. I mean, hindi naman talaga ganun kasobrang lakas no? Pero given na yung drone is magaan lang, so yung ganung kalakas na hangin, actually may lumalabas siya ng nung nagtry ako magpalipad ng drone, so una, nung tinake off ko siya, may lumalabas doon sa screen. Actually, ito yung yung remote. So, may lumalabas doon sa screen na parang something caution. Hindi ko siya mapataas. So, parang konting lipad lang. Tapos, nag-aano na siya. Parang nag-warning na hindi nga siya makapag-take off dahil nga sa wind condition. So, dapat hindi ko na siya paliliparin kasi ayaw nga lumipad. Then, after few seconds, nagulat ako kasi habang naka-control ako dito sa may joystick ko, pinapataas ko yung altitude niya. Nagulat ako, biglang lumipad, umangat.
So, yun, sa madaling salita, di tuloy-tuloy ko na kasi lumipad na rin yung drone eh. So, tinuloy ko na. So, kumuha na ako ng mga shot, etc. So, nakailang take din ako ng mga drone shot dun sa Wawa Dam. So, ito na. Nung after ko magpalipad, nung binabalik ko na siya, medyo nahirapan akong iland yung drone kasi nga, yun nga, bukod sa mahangin, yung space namin doon, kasi ang lakas ng loob ko rin eh. May mga cottages. May mga cottages. kubo. So actually parang doon ko lang siya palulusutin, padadaanin ko lang para ilan ko na lang siya, sasaluhin ko lang ng kamay. So actually si mama yung lumapit noon para kunin na sana yung drone. So habang na ako. so habang pinabababa ko na yung drone, nakaabang na siya eh. So palapit na siya doon sa may drone. Tapos ibinababa ko siya dahan-dahan. Kaya lang gawa nga ng humahangin, kinokontrol, parang sumabit siya sa may bubungan eh. Bigla siyang humampas dun sa pawid ng Oo, kubo. parang dulo ng pawid ng kubo, ng Bigla cottage. siyang lumiko sa ng side nung namin cottage ng kubo. Oo. So, ayun, sa madaling salita, nung tumama, na out of control, nalaglag, and yun, nag-dive. Nag-swimming. Nag-dive yung drone natin. So, nabasa siya. Yes. So, agad namin kinuha, tapos iniligpit ko. So, ayun na nga. Fast forward. So, yes, nung Monday pala, hindi yesterday. So, nung Monday, nag-message na sa akin yung nung weekend, actually. Nung weekend siya, itong weekend lang, nag-message sa akin yung DJI Service Center na okay na nga daw yung drone. So, na-replace na nila. And then, kinuha namin siya nung Monday. And, ayun. So, nagulat ako. Kasi sabi rin pala nung babae, during assessment, dalawa kasi yung pwedeng mangyari. So, dun sa assessment na yon, so ang purpose nun, para malaman kung yung pag-crash ba ng drone ay due to pilot error or mechanical or manufacturing error. So, if yung crash is due to pilot error, this will fall under the paid repair, sabi nila. So, I think paid replacement. Paid replacement. Hindi kasi sila nagre-repair daw. So, kapag ang mga water damage, automatic outright yun, no? So, replace talaga siya yung buong drone. But yun, anyway, so kung sakaling pilot error, so meron kang babayaran doon, which cost 12,000? Magkano yun, sabi? Mga 12,600. 12,600, something ganon. Basta nasa 12,000 pesos siya. But, if ma-detect nila, yan nga kasi papadala nila sa Hong Kong, so if ma-detect naman ng mga, ano ba tawag sa mga ganon? Mga magre-repair, yung mga magre-repair is, ma-detect nila na manufacturing error, so, mako-cover siya ng warranty. Pa rin. So, ayun, buti na lang, ito na, nakarating na sa atin yung drone, and actually, naka-plastic pa siya, naka-sealed pa siya. Tapos, ngayon pa lang namin din siya bubuksan. So for ayan. replacement siya, under warranty. Lumabas dun sa findings sa Hong Kong is mechanical error. So, hindi siya pilot error since naging uncontrollable nga siya, walang nangyari. Actually, andito siya, nasa may papel, yung parang kanyang repair history, pero hindi na lang namin papakita. So, ayan. So, actually, ang pinalitan lang nila yung drone yung aircraft lang, pero yung remote, as is, ito pa rin, kinuha lang nila, kasama to sa pinadala for assessment. Pero nung claim namin siya nung Monday, so, binalik lang sa akin yung original na remote control. Well, basically, hindi naman ito kasi yung nag-crash, di ba? Pero So, yung battery, ito lang. kahit nabasa, is hindi nila ni-replace. So, minus 1 battery Ayun na tayo. Bibili na lang ng bago since hindi siya covered ng warranty. So, ayan guys. So, di ba? So, ano pa? Fresh pa. Ngayon pa lang natin binuksan. Kopya. Ayan guys. May bago na kaming drone. Okay. So, tingnan natin. Let's see. So, ayan naka-plastic pa nga guys. So, talagang So, legit siya, legit. So, pag nag-claim kayo ng ng warranty ng inyong drone. So, ayan.
replacement siya. Hindi siya Kuhan. mare-repair ni DJI. Hindi sila nagre-repair for replacement talaga. So, ayan guys. So, ito. Ito na yung ating bagong drone. Ayan. So, ito yung kanyang gimbal cover. So, ayan guys. So, kung makikita nyo, naka-plastic pa. Legit. Fresh Naka-sealed. na fresh. Diba? So, under pa siya ng warranty kasi nung October lang to eh. Actually, bago pa tong drone ko eh. Yes. Nung October lang siya eh. So, 7 month pa lang siya. Nung, at the Nag-crash. time, nung nag-crash yung drone natin. Controllable. Ayan. So, pero ayan. Ito na guys. So, unbox na natin siya. O, diba? Ayan na. Test Alright. drive na rin natin dito sa Eco Park. 6 nandito na rin tayo. Ayan. Natin, diba? Uy, ingat na ingat. Ingat na ingat. Ingatan natin. So, ito na siya guys. Diba? So, hindi pa natin siya matetest kasi kailangan to i-set up pa eh. So, Okay. ililink na. So, alam ko kailangan ng internet. So, ililink natin to. Pero, ayun. So, unboxing lang. So, well, I can say na legit. So, pag nag-claim kayo ng warranty, so, basta cover pa siya, under warranty pa siya, and na-detect naman nila na manufacturing pilot. error. Hindi pilot error. So, yan. As you can see, pinalitan tayo ng bago ng DJI. Pero, yun lang. Ang negative side naman, pag na-detect nila na tawag nito, pilot or error, human error siya. yung cost ng pag-crash. So, yun. May babayaran kayo. Replacement. Pero, hindi na covered ng warranty. So, babayaran niyo yung unit mismo. Yung price ng unit mismo. Ayan. So, yun, kung sakali, kung gusto nyong malaman kung saan yung yung DJI Authorized Service Center, pero wag naman sanang mangyari sa inyo, no? Pero just in case lang, na gusto nyo rin mag-claim ng warranty, so searchable naman sila sa Google Maps, so search nyo lang, DJI Authorized Service Center. So, located ito sa may Chino Roces Avenue, sa may Makati. Katabi ng Gili. Katabi ng, ano yun? MG? Yung MG Motors. Yan. So, ayun. So, doon, pwede nyo siyang puntahan. So, nasa Flash second na rin floor siya. natin sa screen. So, ayun guys. So, yun lang. So, Ingat maraming always. salamat. Ingat kayo palagi and God bless us all. Bye-bye! Bye!